Tatlong bagay po yung katotohanan dito na ito talaga yung nag-aari sa mundo na ating ginagalaw. Una, yung karunungan o yung katalinuhan. Pero yung karunungan na ito, hindi po ito yung wisdom na sinasabi sa Biblia. Ito po yung karunungan na pangmundo. Okay? Kaya sabi niya, huwag mong ipagmalaki. Huwag kayong magmapuri dahil sa inyong karunungan. Ang tunay na karunungan daw ay yung pagkakilala sa Panginoon. Yung makilala natin ang Panginoon. At pagkatapos natin sa makilala, malaman natin kung ano yung kalooban niya, kung ano yung nais niya sa buhay natin na mangyari. Nakukuha niyo po ba? Iyon po ang tunay na karunungan. Okay? Hindi yung naging marunong tayo sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, pero mangmang naman tayo sa kalooban at pagkaunawa sa ating Diyos. Nakuha niyo po ba? Kaya paulit-ulit natin nababanggit yung talata sa Mark chapter 8 verse 36. Makuha man daw natin ang lahat ng yaman sa buong mundo, o kahit ikaw ang pinakasikat sa buong mundo, o yung kaluluwa mo naman mapupunta sa impyerno, walang pakinabang ang lahat ng ito. Ito yung sinasabing karunungan dito. Yung makilala ang Panginoon at maunawaan natin kung ano ang nais ng Diyos na gawin sa ating buhay at mangyari sa ating buhay habang tayo nabubuhay. Okay? Ano pa? Yung kapangyarihan, yung impluensya, yung lakas. No? Maraming ganyang mga tao. Pansinin niyo po, kung sino yung mapera, kung sino yung ma-impluensya. Bibigyan ko kayo ng illustration. Sa ospital, pag dinala ka sa ospital, sino unang inaasikaso? Yung may pambayad o yung wala? Wala kang pang-deposit, diyan ka muna. No? Pero naghihingalo ka na. Sa mga public hospital, nakita niyo po ba sa JBL? Yung tito namin, dinala namin doon, napakahaba ng pila. Naghihingalo ka na, hindi ka pa maaasikaso. Maaasikaso pa lang, una, pag may pambayad ka. Pangalawa, pag may kakilala ka. Wala tayong magagawa, ganun ang trend ng mundo natin eh. Salamat kung may kakilala tayo. Pwede ba pakiuna muna sila? Uunahin nyo. Hindi rin naman natin sila masisisi. Kasi ilan lang silang doktor doon, napakadaming pasyente. Sino uunahin mo? Siyempre, uunahin ko yung kapatid ko. Uunahin ko yung kamag-anak ko. Uunahin ko yung kaibigan ko. Hindi natin sila pwedeng sisihin. Ganun talaga ang trend ng ating mundong ginagalawan. Kaya tayo po, huwag daw po natin magpapuri na malakas tayo. O ma-influensya tayo dahil wala po yung magagawa. No? Si Marcos, ano ba nagawa ng pera niya? Asan pa si Marcos ngayon? Napakatagal na. Buti nga, nalibig sa libingan ng mga bayani. No? Pero dati nandun sa Ilocos, sa Batak. No? Nakaburol doon. No? Sinasaksakan lang niyang preservatives para hindi mabulok. No? Pero nabulok pa rin siya. Si Henry C., may-ari ng lahat ng SM. Di ba patay na si Henry C. Senior? Wala namang nagawa yung kanyang lakas o yung kanyang kayamanan. At pangatlo, yung yaman at kayamanan daw. Hindi natin dapat ipagmamuri at ipagyabang. Bagkus ang ipagyabang daw natin ay walang iba, kundi ang ating Panginoon na sa atin ay nagligtas. Siya ang hahatol, siya ang may katuwiran, at siya ang nalulugod sa ating mga buhay. Okay? Yung karunungan, pansinin nyo, yung lahat ng mga lahat ng inventor, sila Einstein, no? Asa na ba sila ngayon? Wala na, patay na sila, history na lang sila, kwento na lang. Ang magandang nangyari lang sa kanila, meron silang iniwala na maganda sa atin. Ano ba na-invento ni Einstein? Ha? Mga estudyante, patay tayo dyan. Ano na-invento niya? Kahit isa lang. Ako po, patay tayo dyan. Pag-chismisa sa kanto, dami natin alam. Tayo valedictorian. No? Diba? Sino naka-invento ng ilaw? Ha? Diba? Hanggang ngayon, pinapakinabangan natin. Iyan na lang yung magandang naidulot. Pero mismo yung kanilang buhay,
Kahit sila yung pinakamatalino, nasa na sila ngayon? Wala na, matagal na silang bulok. Ang hindi natin alam saan sila napunta. O sa impyerno ba o sa langit. Okay? Ngayon sa atin naman, malinaw sa atin sa langit tayo pupunta. Lahat na sumampalataya. Pero sana, bago tayo umakyat sa langit, kunin ng Panginoon, meron tayong iiwanan dito sa lupa. Kung hindi pagugunawin ng mundo. Okay? Yung kwento, yung history na maiiwan at pakikinabangan na mga matitira pa dito. Hello? Yun ang karunungan. Yun ang tunay na karunungan. Okay? Tatlong bagay, At ito pag-isipan natin. Kung meron tayong karunungan, kapangyarihan at lakas at yaman, okay? Tandaan niyo po yung tatlong bagay na ito. Dito po tayo magko-concentrate. Ang oras po ay paubos. Our time is running out. Paubos ang oras natin. Araw-araw. Hindi mo napapansin, puti na yung buhok mo. Di ba, Tatay Eliseo? Puti na buhok natin. Sinyalis yan na paubos yung ating oras. Pangalawa, ang lahat po ay lumilipas. Hindi lang bagay, hindi lang mundo, hindi lang buhay. Pati pagnanasa ng ating buhay, lumilipas. Tandaan po natin yan. Lahat ng desire natin, nawawala yan. Pagdating na, mamaya explain pa natin yan. Pangatlo, meron pong katapusan ang lahat. Okay? Kaya hindi natin pwedeng asahan yan, yung mga bagay na yan. Lahat ng kasiyahan, subalit hindi masama, ay bonus na lang ng Panginoon sa atin. Ngunit hindi dito dapat nakatuon ang layunin ng ating buhay ay para sa Panginoon. Okay? Maraming mga bagay na meron tayo. Pag-ahari man yan, kasiyahan yan, kaligayahan, kagalakan, blessing. Lahat po yan, hindi yan masama. Okay? Hindi yan masama. Lahat ng meron tayo, hawak natin sa ating kamay. Hindi yan masama. Okay? Ari-arian, lahatin na natin. Hindi po yan masama. Pero, tandaan po natin, iyan ay bonus ng Panginoon sa atin. Pero hindi po dyan nakatuon. Hindi po yan ang layunin ng ating buhay. Nakuha niyo po ba? Hindi yan. Hindi yan ang layunin ng ating buhay. Kundi ang layunin ng ating buhay ay para sa Panginoon. Meron tayong pera, meron tayong bahay, marami tayong lupa, meron tayong sasakyan. Yung ating mga karir, kamusta yung ating karir? Kami mga artista, sikat kami. 10 taon, 20 taon. After 25 years, wala ka na, laos ka na. Tama ba? Wala ka ng project, wala nang kukuha sa'yo. Si Eddie Garcia nga, nung huling kinuha, natalisod sa wire, namatay pa eh. Di ba? Di ba nadapa lang si Eddie Garcia? Di ba? Okay, ano pa? Yung mga kalim natin, pasalamat tayo. Pina-experience sa atin ng Panginoon, binigyan tayo ng ganyan. Pero hindi yan nakatuon ang ating buhay. Darating ang time, matatapos din yan. Matatapos din yan. Pero yung nilaan ng Panginoon na layunin niya sa buhay natin, iyon po mula ngayon hanggang sa kabilang buhay. Iyon po ang inilalagay niya sa ating mga buhay. Iyon po ang layunin niya. Ano pa? Maraming lahat ng bagay, kasikatan, negosyo, kahit ang mga atleta. Di ba? Yung mga atleta natin, mga lahat ng klaseng sports, darating ang tayo, lilipas din yan. Di ba? Si Kobe Bryant, sikat, napakabata. Kasi tanda ko lang po si Kobe Bryant. Kaya ilang taon siya namatay. Di ba? Namatay siya sa sarili niyang helicopter, jumper. Asan yung kayamanan niya? Hindi naman niya nagamit na gusto. Diba? Masarap yung kanyang buhay. Pero hindi natin alam kung saan siya napunta. Sana kung sa langit, kung nakakilala siya sa Panginoon. Yun po yung karunungan. Pero matalino siya sa paglalaro ng basketball. Matalino siya humandle ng pera. Nagagamit niya ng maayos. Pero ang tanong, saan kaya siya napunta? Yung kanyang kaluluwa.
At marami pang iba. No? Iba sa atin, mahilig sa koleksyon. No? Para saan yung koleksyon natin? Hindi po yun masama. Ako, ilang beses ko sinasabi, meron akong koleksyon ng rubber shoes. Hindi ko naman masuot na sabay-sabay. Isa lang talaga. Hindi mo maipagyabang lahat kasi isa-isa lang ang suot. Maganda sana pag sinuot mo 10 pair kagad. No? Hindi mo rin naman, wala rin naman eh. Meron pa 10 sasakyan, hindi mo magamit ng sabay-sabay. Ang malungkot pa dito, no? Meron po akong kakilala, meron siyang 2 sasakyan, hindi na niya magamit. Alam niyo kung bakit? Hindi na siya makapag-drive. Hindi na siya makasampay. Sinasampa na lang siya. Nakasakay siya sa wheelchair. 2 sasakyan niya, ganda yung sasakyan niya. Bubuhati siya, naka-wheelchair. Okay? Tapos may driver siya. Hindi mo na ma-enjoy yung pagdadrive. Hindi mo na ma-enjoy yung sasakyan mo. Okay? At marami pang iba. Marami pang iba. No? Inuulit ko lang po na yan, hindi yan masama. Hindi yan masama. Pero hindi po yan ang ating buhay. Hindi po dyan umiikot ang ating buhay. Binigay yan Panginoon sa'yo para maranasan mo yung kabutihan niya. Binigay yan ng Panginoon sa'yo, no? Para maginhawaan tayo sa ating buhay. Pero, alalahanin natin, yung nagbigay sa atin, ay nakakalimutan natin. Okay? Sana po, huwag natin i-neglect yung ganyan. Okay? Hindi po biro-biro yan. Ano? Una, balik tayo dito. Time is running out. Ano? Nauubos ang ating oras. No? Maraming umuubos ng ating oras. Sa totoo lang po, hindi natin napapansin sa panahon natin ngayon, maraming naka-offer sa atin ng mundo na inuubos ang ating panahon at oras na hindi natin namamalayan. Kasi dinadaya tayo ng kaaway. Dinidisip tayo ng kaaway. Okay, ito po, hindi ito masama ha. Sasabihin ko sa inyo. Ang focus ng lahat ng tao ngayon, no? Social media. No? Mabuhay tayo sa kasiyahan at kasarapan. Kasi daw, once lang tayo mabubuhay. Mabuhay ka na sa sarap. No? Pero anong sarap ba sinasabi ng Biblia? Mabuhay ba tayo sa sarap ng layaw? Hindi po yun. Di ba? Ang sinasabing mabuhay ka sa kasiyahan, kagalakan, ay yung nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Yung ang Diyos ang nalulugod sa buhay mo. Nagsasaya ka, nasisiyahan ka, meron kang kagalakan sa buhay, kasi nalulugod sa iyo ang Diyos. Hindi yung kasiyahan na nasasarapan lang ang buhay mo. Nasisiyahan ka lang. Hindi po yun. Kundi ang sinasabi po dito na kasiyahan, mamuhay ka. Isang beses ka lang mabuhay ka na sa sarap at kasiyahan. Pero yung sarap na para sa Panginoon. Yung kasiyahan na nalulugod ang Panginoon. Marami pong nabubuhay na mga tao na nabubuhay talaga sa sarap. Nakayate. Bibili ng yate. No? Titira sa isang isla. Kumpleto lahat. No? Maraming pera. Hindi po yun ang sinasabi natin. Okay? Pero again, hindi po masama yun. Kung bibigyan tayo ng yate dito, isa dito sa atin, bakit hindi? Maganda nga yun. Para pag nag-fellowship yung women, doon kayo sa yate ko. Oo. Di ba? Hindi masama yun eh. Ang sinasabi natin, sana maging matalino tayo. Ang sinasabi po natin, hindi doon umiikot ang buhay natin. Iyon, kasangkapan lang para malugod ang Panginoon sa atin. Nakuha niyo po ba? Ang buhay natin, kasangkapan niya ng Panginoon para malugod ang Diyos sa ating mga buhay. Ngayon, ganun din. Yung mga bagay na meron tayo, na binibigay ng Panginoon, pinapa-experience sa atin ng Panginoon, ginagamit din niya yun para malugod ang Panginoon sa mga bagay na yun. Ang maganda po nun, sa atin binibigay. Tayo ang nakakaranas. Tayo ang nakakalasak. Nakuha niyo mo ba? Okay? Maraming ino-offer ang mundo. Okay? Na nakakaubos ng ating oras.
Minsan nauubos ang oras natin, ang panahon natin sa pagkagalit. Maraming problema dyan sa mga churches. Kay ganito, may tampo kay ganito. No? Hindi pinahiram si ganito. No? Maraming ganyan. Totoo yan. Sa lahat ng churches. No? Ganyan. At nabubuhay na tayo sa ganun. Wala na. Hindi na tayo magpapatuloy sa Panginoon. Hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, at the end of the day, ikaw pa rin ang talo. Kasi, ang bawat isa po sa atin, hindi tayo magsusulit sa katabi mo. Magsusulit tayo lahat, tigitigisan tayo lahat sa Panginoon. Sa Panginoon tayo magsusulit. At hindi po yung karunungan, mga kapatid. Hindi yung karunungan. Nabubuhay tayo sa reklamo. Ang dami natin reklamo. No? Nabubuhay tayo sa paninisi ng iba. Kahit ikaw may kasalanan. Maraming situation na ganyan. No? Meron tayong, nabubuhay tayo minsan sa paghahanap. Hinahanapan natin yung iba. Yung ating sarili ayaw natin hanapan. Alam niyo po yung mga bagay na yan po ay sinyales ng pagiging immature sa pananampalataya. Immaturity po yan eh. Immaturity yan. Hindi dapat ganyan ang ating attitude at hindi dapat ganyan ang ating damdamin. Pag dyan po tayo nabubuhay, una, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Pangalawa, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Pangatlo, hindi natin mai-enjoy ang paglilingkod at pagsunod sa Panginoon habang nabubuhay po tayo. Dahil lagi tayo may dadala-dalang kabigatan. Kanina nagsa-Sunday school kami. Tayo po, pag may nakagawa ng pagkakasala sa atin, ano dapat natin gawin? Patawarin, yun na sinasabi ng Bible, di ba? Pero vice versa po yan. Dapat yung nagkasala, humihingi ng tawad. Nagsisisi sa kasalanan. Ngayon, ito yung ilagay natin sa isip natin, ito yung importante. Hindi importante yung nagkasala, tsaka yung ginawa ng kasalanan. Ang importante, yung magiging resulta nun. Kung ikaw humingi ka ng tawad, at hindi totoo, ka na nagsisisi, pero yung hiningan mo ng tawad, pinatawad ka na, sino talo sa bandang uli? Yung humingi ng tawad na hindi naman totoong nagsisi. Dala-dala pa rin niya yung bigat. Balik na rin natin. Yung tao, totoong nagsisisi, humihingi ng tawad. Yung hinihinga ng tawad, ayaw magpatawad. At the end of the day, sino talo? Yung hindi nagpatawad. Pero siya tama. Di ba? Siya tama, hindi naman siya may kasalanan eh. Kaya lang ayaw niya magpatawad. At the end of the day, siya talo. Kasi meron siyang dala-dala. Meron siyang kabigatan sa kanyang kalooban. At pagdating natin sa Panginoon, may kanya-kanya tayong pananagutan. Nakukuha niyo? Yung nagpatawad, kung totoo siya nagpatawad, wala siyang sagutin sa Diyos. Amen? Yung humingi ng tawad, kung totoo yun, wala na rin siyang sagutin sa Panginoon. Kahit ayaw siyang patawarin. Nakukuha niyo po ba? Makatago ka ng salita ng Panginoon eh. Just siya, pantay siya. Hindi siya bias. Okay? Pero minsan, yan po ang umuubos ng ating oras. Inuubos ang ating isip. Inuubos ang ating damdamin. Inuubos ang ating lakas sa mga bagay na ganyan. Minsan namimili tayo ng speaker. Si ano lang wala yung speaker eh. Wala tayong mapupulot dyan. Pag po ganyan ang katuwiran nyo, hindi tayo i-bless ng Panginoon. Kahit hindi magaling yung speaker, ang pagtuunan nyo, salita ng Panginoon. Kung yung speaker ay hindi siya naghanda ng kanyang ituturo, siya mananagot sa Panginoon. Ikaw na nakikinig, wala kang pananagutan doon. Nakuha niyo, naintindihan niyo. Pero nakikinig ka,
Umaasa ka sa pagpapala ng Panginoon, kahit isa lang ang marinig mo sa 100 sinabi niya, isa lang ang narinig mo na naging pagpapala sa iyo. Salamat sa Panginoon. Wala kang pananagutan sa Diyos. Hello? Siya mananagot. Katulad namin. Ako nagtuturo ako. Ako mananagot dito, hindi kayo. Hindi ako nag-prepare. Hindi ako naganda. Hindi ko na ituturo ng tama. Ako mananagot sa Panginoon. Pero kayong nakikinig, wala kayong pananagutan doon. Ang pananagutan nyo, antayin nyo, yung sinasabi ng Panginoon, yung pagpapala sa inyo. At hindi, ang Panginoon naman, hindi naman niya pinapahintulutan yung mga bagay na patatayuin ba niya dito yung hindi niya pinahintulot. Tsaka wala naman tayong pinapatayo dito na patatayuin ba natin dito yung Kristo sa sabungan? Hindi naman, di ba? Siyempre, tayo-layo lang naman tumatayo dito. Well, actually, ang mga preacher, hindi naman lagi na magaling. May mga preacher na hindi naman nagkakamali. Siyempre, nagkakamali din minsan. Nagkakamali ng pagkaka-turn ng sinabi, ng explanation. Minsan may mga speaker na masakit magsalita, kahit hindi ka naman gustong saktan. May mga speaker minsan, piling mo pinatatamaan ka, pero hindi ka naman pinatatamaan. Ganun talaga eh. Mayroon talagang salita ng Panginoon na tatamaan ka, na hindi ka pinatatamaan. Ganun talaga eh. Halimbawa, nakaupo ako dyan, may nagsabi, dapat po yung mga nagsasalita dito ay magaganda yung boses. Yung para pong si Renz Berano. Tinamaan ako, dahil pangit ang boses ko eh. Magdadamdam ba ako? Wala akong magagawa, yun talaga boses ko eh. Hindi niya sinasadya na patamaan ako. Okay? Kaya, mga kapatid, immature po yung mga ganyan mga bagay. Pansinin niyo po dito, magiging honest ako sa inyo. Nung puuna tayo doon, halos ako lang ang tumatayo. Ako lang. Pero pagdating natin dito, marami na. Gusto ko nga, mas marami pang madagdag eh. Pero sana, bago kayo madagdag, una, iayos natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi yun ang importante. Iayos natin yung ating spiritual na buhay. Kasi hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Hindi po kami ang gumagamit sa inyo, tatandaan nyo yan. Panginoon ang gumagamit sa atin. Kaya hindi rin kami ang pumipigil kung halimbawa hindi namin kayo nabibigyan ng break. Hindi kami yun. Kami pananagutan namin sa Panginoon kasi yun eh. Halimbawa, gusto natin gamitin si ganito sa ganito. Meron siyang something, meron siyang problema sa hindi natin pwedeng. Kami naman ang mananagot nun sa Panginoon. Tandaan nyo, tayong lahat lingkod ng Panginoon. Kung karapat dapat tayo, walang makakapigil na gamitin ka ng Panginoon. Gusto nga namin maraming mag-MC. Gusto namin maraming mag-song lead. Gusto namin maraming mag-gitara. Alam niya, sa totoo lang, nag-worry nga ako eh. Nagpe-pray ako sa Panginoon. Yung ating music team, pabawas ng pabawas. Yung ating kabataan, hindi ko alam kung meron pang susunod. Nauubos ang panahon natin. Ang dami nating teens. Nasa na sila ngayon? Kakaunti na lang sila. Wala po tayong sinisisi dito ha. Ako po, diretso ako magsalita sa inyo. No? Kasi, chance po natin to. Tayo yung nandito sa loob. No? Kaya, diretso ako talaga sa inyo. Okay? Kasi alam namin kung ano yung situation, alam natin kung ano yung kailangan natin. Okay? Kasi, tayo dito eh. Dito tayo sa loob ng ating bahay-sambahan. Okay? Sayang ang panahon natin na nauubos, na nawawala, na hindi kagamit-gamit sa Panginoon. Sayang. No? Tandaan nyo, paubos ng paubos ang oras natin.
Nung ginagawa ko po ito, nung narinig ko po ito, nung dinemotion ng kapatid, sakto-sakto po sa akin. Alam niyo po ba, tuwing gabi, paghiga ko sa higaan, hindi ko alam kung bakit laging gumagano sa isip ko. No? Kailan kaya ako mamamatay? Lalo na pag may mga namamatay, hindi niyo po ba napapansin ang daming namamatay? Kumpara nung araw, ewan ko kung napapansin niyo yun. Ang daming namamatay, sunod-sunod. Sa lugar lang namin, 1 linggo lang pagitan, 2 linggo, sa buwan. Dati, nung mga 90s, ang namamatay, taon ang binibilang. Diba, sa barangay namin. Bago may mamatay doon, kalahating taon o kaya 1 taon. Ngayon, linggo-linggo. Sa barangay pa lang namin yun. Hindi natin alam kung yun nangyayari sa ibang mga lugar. Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi nyo napapansin yun? Sa atin lang. Ilang taon na tayo? Ilang taon na ako dito? 10 taon. Ang dami nang nangyari. 10 years pa lang yan, ha? Pero pag inisip natin yung 10 years, pag binabalikan natin, pag iniisip pa lang kasi natin yung 10 taon na padating, parang ang tagal. Pero pag inisip natin pabalik, yung 10 taon na lumipas, tingnan nyo, napakabilis. Di ba napakabilis? 10 years na kami dito. Nung pumunta kami dito, si Rosian, parang si Binis. Ngayon, malaki pa sa akin. Lakas kasi lakas sa Jollibee. Ang bilis ng panahon, mga kapatid. Hindi nyo napapansin. Kaya po ako, pag nakahiga po ako, nag-birthday ako noong March 8, 46 years old. Ilang taon na lang. Senior citizen ako. Ilang taon na lang. Ilang taon? 16 years. O yung binabangit ko kanina na 10 years. After 10 years from now, ngayon mismong oras na ito, after 10 years, ilang taon na ako? 56. Tama ba? 4 years na lang, senior citizen na ako. Pag senior citizen ka, ito tanda, hindi ko kayo tatakutin. Pag senior citizen ka, anytime, pwede ka naman mamatay. Kasi kung nung bata ka, nakaligtas ka, buhay ka pa umabot ka pa ng 60 sa 60 pa kaya kumbaga sa pag-iwas sa kamatayan, kung yung 50 hanggang 50, kung yung 1 taon hanggang 59 years old, nakaiwas ka, pagdating mo ng 60 pataas, palagay ko kung makakaiwas ka man, medyo maliliit na lang yung tsansa. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kasi po ang buhay natin, pag ganun talaga. Huwag matatakot yung matatanda, ha? Marami tayong senior sa likod. Huwag kayong kakabahan. Okay? Kasi po, huwag kayong kakabahan. Bakit? Kung mga mananampalataya tayo, kung totoo tayong sumampalataya, kung totoo tayong tumanggap sa Panginoong Jesucristo, yung kamatayan po, pasimula ng isang bagong buhay na wala ng katapusan. Hindi na natin kailangan maghabol ng oras. At sinasabi po natin, hinahabol natin ang oras ngayon. Ngayon na. Habang nabubuhay tayo sa laban. Kasi may katapusan po yan. Seryoso ba tayo? Malungkot yata kayo. Kasi sa ibang church po, puro blessing ang pinag-uusapan, kaya masaya. Baliktarin natin yung payo, katulad ng pagpapalay. Puro yan ang mga gusto natin ng message. Yung prosperity gospel. Sana hindi na tayo prosper. Okay, time is running lang, nakakaisa pa lang pala ako. No? Pangalawa, lumilipas po ang lahat ng bagay. Okay? Isa-isahin natin, i-detalye natin. Yung lakas natin, lumilipas. Tama? Paling totoo lang daw, saka si Tatay Eliseo, hindi nagbabago yung lakas. Kung hindi man po nagbabago, salamat sa Panginoon. Kasi sa ganyang edad, malakas pa kayo. Okay? Pero ang katotohanan, ang ating pisikal na katawan, hindi po yung palakas ng palakas.
Pahina yan ang pahina. Okay. May mga bagay na nagagawa tayo nung bata tayo, hindi na natin nagagawa ngayon. Si Tata Ito, matagal ko nang kilala yan, si Tata Ito. Okay? Nung bata pa kami sa pagbabasketball, nakikishoot-shoot pa sa amin yan dito sa field. Ngayon, mahirap na mag-shoot yan. No? Ito, hindi ko po kayo na, may pasipag manood ng basketball. Okay? Ngayon, hihirapan na siya manood ng basketball. Okay? Ganun po kasi talaga, lumilipas ang lahat ng bagay. Okay? Yung mga design natin, okay? Mga may asawa, pasok natin sa mga kabataan. Okay? Even yung sexual design natin, lumilipas yan. Kahit napakaganda ng asawa mo, 60 years old, napakaganda ba, lumilipas yan. Hindi kasi sa ganda yan. Okay? Hindi sa kagwapuhan yan. Darating ang time, nawawala din yan. Lumilipas. Ano ba? Yung mga kagustuhan natin sa ibang mga bagay, lumilipas yan. Lumilipas yan. Yung mga ginagawa natin na hobby ngayon, na nagpapabisi sa atin, yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ano nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Yung nagpapabisi sa atin. Ako, isa sa kasiyahan ko, mag-ride ng motor, kahit ako mag-isa. Umiikot ako sa DRT para magpahangin. Nasisiyahan ako doon. Gumagaan ang pakiramdam ko. Totoo po yun. Pag stress ako, totoo din. Nagbabasketball ako. Pag nagkakatampuan kami ng atidam mo, mas gusto ko mag-basketball. Nanggigigil ako mag-shoot. Okay. Pero pag-uwi ko, okay na. Malamig na ang lahat. Okay. Lahat mo na yung lumilipas. Yung lahat ng desire natin, lahat ng gusto natin. Kaya ang point ko po dito, anumang bagay na nakakapagpasaya sa'yo, napupulfill yung pakiramdam mo, nakukomfort ka, darating ang time, hindi ka na makukomfort nun. Darating ang time, hindi mo na magagawa yun. Kasi lumilipas na eh. Lilipas na. Kahit nga sa gamot eh. O ito, para logic tayo, medical naman tayo. Iba pag nag-maintenance tayo minsan, tinataasan natin yung dosage. Bakit? Hindi na tumatalab eh. Hindi na tumatalab. Tataasan na natin yung dosage ng gamot. Lalakasan na natin yung gamot kasi hindi na tumatalab. Sa atin po kaya wala nang talab. Hello? Matigas na ba? May kalyo na ba? Nasanay na ba tayo? Lumilipas po ang lahat ng mga bagay. Huwag po natin hayaan na lumipas ito na hindi natin nagawa yung para sa Panginoon. No? Again, uulitin ko ulit. Yung sa paglipas, yung mga desire po natin, hindi yan masama. Hindi yan masama. Lahat po na yan, hindi masama. Nasisiyahan ka gawin yung bagay na ito. Hindi yun masama. Kung hindi naman masama, nagdudulot sa'yo ng comfort, naliligayahan ka, nagkakaroon ka ng peace of mind, walang problema doon. Pag naglakad ako, nagkakaroon ako ng peace of mind. Lalo na pag magagandang tanawin yung nakikita ko. No, nare-relax talaga yung katawan mo, yung isip mo. No? Pero darating ang time, hindi mo na rin kayang gawin yun. Darating ang time, even yun, hindi na magkakaroon ng, hindi na magbibigay sa'yo ng peace of mind. Okay? Kasi lumilipas din yung lahat ng mga bagay. No? Kasikatan, itsura, lumilipas yung lahat na yan. No? Huwag mo sabihin na napakaganda mo ngayon. Bukas makalawa, meron ka na rin kulubot. Okay? Sabi po ng mga pinsan namin nung nakita-kita kami sa patay, si Melega parang hindi tumatanda. Totoo po ito, hindi ako nagmamalaki yan. Yung po dalawang kapatid ko sumunod sa akin, yung Rodel at saka yung Ruel, napapagkama lang mga kuya ko. Pero ang pagitan namin, dalawang taon. So bali, 4 na. Kasi 2 silang mas matanda ako eh. Lagi sila napapagkamalan na mga kuya ko. Asan ba yung kuya mo? No. Pero pa kami mas matanda sa amin. Mas matanda lang ako sa 2. Lagi napapagkamalan na mas matanda sila sa akin. Sabi nila, akala ko mas matanda sila sa iyo. Parang hindi ka tumatanda. Ang totoo, tumatanda po ako.
Baka talagang may itsura lang ako. Tumatanda tayo, hindi natin pwedeng pigilin yun. Okay? Marami na akong dating nagagawa ko na hindi ko na nagagawa. Maraming dati na hindi ko nararamdaman pero nararamdaman ko na ngayon. Kaya totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko lang po ito sinasabi ng madalas. Every time nahihiga po ako sa higaan, iniisip ko, kailan kaya ako mamamatay? At hanggang kailan pa ako mabubuhay? Totoo po yun. Lalo na pagka meron pong namamatay sa pamilya, iniisip ko, mamamatay din ako. Mamamatay din ako. Pero ang tanong ko, bago ako mamatay, ano yung magandang iiwanan natin? Bago tayo mamatay. No? Kaya sabi ko sa pamilya ko, pag nagsisira ko ng gospel sa kanila, sa tatay, sa nanay ko, at sa mga kapatid ko, wala na akong pananagutan sa inyo. Sineshare ko sa inyo yung gospel kaligtasan. Maraming tao sineshare ko ng gospel ng kaligtasan. Hindi ko kilala yung iba. Hindi ko kaano-ano. Hindi ko na mabilang kung ilang beses. Hindi ko na rin mabilang kung ilang kaluluwa ang nasera ko ng kaligtasan. Pero kayo mismo pamilya ko, sineshare ko kayo. Kung tanggapin nyo o hindi, wala na akong pananagutan sa inyo. Wala na akong sagutin sa kanila. Kasi sinare ko sa kanila yung gospel. Pag napunta sila sa impyerno, masakit yun sa akin kasi pastor pa naman ako. At lagi ako nagtuturo ng kaligtasan. Pero hindi ko hawak yung desisyon sa kanila yun. Hindi ko hawak ang buhay nila. Hindi ko hawak ang oras nila. Hindi ko hawak ang gusto nila. Even sa family ni Dan, every New Year, kahit halos lahat sa kanila Christian na, nagsishare pa din ako ng gospel, ng kaligtasan. Kasi yun ang importante sa lahat. Yun ang importante sa lahat. Pero minsan mga kapatid, hindi natin napapansin na nauubos na ang oras natin. Lumilipas ang lahat ng mga bagay sa atin. At nawawala lang sa wala. Okay? Pangatlo, may katapusan po ang lahat ng bagay, mga kapatid. May katapusan. Sana po hindi tayo malagay sa kabaong na nakasibangot. Ang pangit tingnan. Ang pangit tingnan. Nakakita na ba kayo ng gano'n yung dumalaw kayo sa patay, tapos yung pinaglalamayan, hindi mo makipita yung mukha. Ano kaya lang nangyari dito? Napakalaki na problema ng tao na ito. Ba't gano'n na yung tsura? Diba? Baka po kamatayan natin yung ganyan. Okay? Huwag po natin hayaan na gano'n. Na matapos. Ang buhay po natin ay mayroong katapusan. Sa Biblia po, meron pong panahon ng pagsilang. At meron panahon ng pagpanaw. May panahon ng pagtatanim at meron din panahon ng pagbunot ng tanim. Okay? Sa lahat ng bagay may panahon. Pero lahat ng panahon na ito, lahat po ito mayroong ending. Kahit ang pelikula may ending eh. Kaya nga lang magkakaiba. May happy ending, may malungkot ang ending. Sana po yun sa atin hindi malungkot ang ending. Yung pelikula ng ating buhay, sana po hindi malungkot ang ending. Sana po maganda yung ending. May kakapulutan ng aral. Okay? Sino dito nanood ng Rewind? Kami, hindi pa namin napapanood. Parang interesado ako na panoorin. No? Maganda daw, sabi nila. Kasi may aral na napulot. Nakita ko yung yung kaprasong senaryo eh. Meron ng aral. Tungkol sa buhay ng mag-asawa. Tama ba? Tumatako yung iba, mga nanood siguro ito. May aral sa buhay ng mag-asawa. Na habang buhay ka pala, parang gano'n eh, no? Hindi ko pa kasi napapanood, hindi ko makikikwento. Sino ba nakapanood, pakikwento dito? Si Jorel.
Wala pang asawa yan, ha? Nagpa-practice na. May aral may moral lesson. At hindi lang basta aral. No? Hindi lang basta yung meron tayong nakuha. Kundi yung po katotohanan. Katotohanan yun sa buhay ng mag-asawa Katotohanan yun. Lalo na higit sa lahat, sa salita ng Panginoon at mismong buhay natin sa harap ng Panginoon. Katotohanan din po yan. Hindi natin pwedeng itago yan. No? Yung ating mga buhay. Okay? Mga kapatid, inuulit ko po ang lahat ng bagay po ay may katapusan. At anong lahat ng bagay ay lumilipas. Lilipas yan. Huwag natin hayaan na lumipas yan ng ganun-ganun na lang. Nang wala na. Mga kabataan, asan yung kabataan natin? Pakitaas ang kamay. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, wala kayong schedule sa sunod na Saturday. Okay? Ang babata nyo pa, ang lalakas nyo pa, sayang yung pagkakataon at oras nyo. Okay? Huwag nyo sayangin yung mga panahon at oras nyo. No? At huwag nyo na rin hintayin na malagay pa kayo sa sitwasyon ng mga buhay na pagkakamali nyo bago kayo matuto. No? Sinasabi ko lang ito sa mga kabataan. Kasi maraming mga kabataan ngayon, bago nila matutunan ang maayos na buhay, pagsunod sa magulang, pag-ayos ng kanilang pamumuhay at pag-uugali, naranasan na muna nila na nalagay sila sa mahirap na sitwasyon. Pwede namang hindi na malagay sa ganun. Diba? Pwede naman hindi na malagay sa ganun. Hanggang maaga pa lang, sikapin na natin, alalahanin natin na lahat ng bagay ay mayroong katapusan, lumilipas, at nauubos ang ating panahon. Gusto nyo ba bago nyo matutunan na maging maayos ang buhay nyo? Bago nyo matutunan na sumunod, igalang yung ating mga magulang, mag-aaral mabuti, ay wala na kayong panahon? O yung mga estudyante, di ba? Minsan bago nila ma-realize na importante pala ang pag-aaral, matanda ka na. 30 ka na. Tapos babalik ka ulit sa grade 3 kung saan ka tumigil. Gusto niyo ba yung gano'n? Ay, importante pala yung pag-aaral. Kahit 30 years old ako, babalik ako sa grade 3, doon ako natigil Gusto niyo ba gano'n? Pasalamat kayo sa mga magulang natin. Hindi sila nakapag-aral, hindi dahil sa ayaw nila mag-aral. Hindi sila nakapag-aral kasi sa hirap ng buhay. At gusto nila, yung naranasan nila, hindi na nila maranasan. Hello, mga youth. Tama ba? Kasi gusto nila, maging maganda ang buhay nyo. Okay? So gusto nyo ba ma-realize siya kung kailang nasa mahirap na kayong sitwasyon? Kung kailang pagsisisihan nyo na muna ang isang bagay bago nyo matutunan. Pwede namang hindi natin pagsisihan Kasi sa umpisa pa lang, natutunan na natin. Alam nyo mga kapatid, dito ako magtatapos. No? Ang lahat ng mga bagay na pinapahintulot ng Panginoon sa ating buhay, ibinibigay niya yung mga nangyayari sa atin. Pinapahintulot ng Panginoon yan kasi ang layunin niya para matuto tayo. Meron tayong matutunan. Ang problema sa atin, pinagdaanan na natin, hindi pa natin natutunan. Yun po ang mahirap Nangyari na sa'yo, hindi ka pa rin natuto. Nangyari sa'yo na napalayo ka sa Panginoon. Ikaw ang nakakaalam niyan. Kung ano ang pakiramdam, karanasan, o nangyari sa buhay mo kapag nalayo ka sa Panginoon. Alam mo yun kasi naranasan mo. Pero pagkatapos mong makabalik, hindi mo pa rin natutunan. Diba? Naranasan mo nung malayo ka sa Panginoon, ganito pala kahirap. Malungkot ang buhay, wala akong kasiyahan. Natutunan mo na dapat yun. Napagbalik mo, natutunan mo na. Hindi mo na ulit babalikan. Ang problema sa atin, pinaranas na sa'yo, pinahintulot ng Panginoon para maintindihan mo, para malaman mo, para matutunan mo, pero hindi ka pa rin natuto. Yun ang mahirap. Ganito lang kasimple yung illustration.
Kung yung isang bagay, halimbawa ito, may nakalagay na dito na sign. High voltage. Huwag hawakan. Hahawakan mo ba? Bakit? Kasi nabasa mo, natutunan mo na. Pag hinawakan mo pa rin yun, anong mangyayari sa'yo? Yung high voltage. Sunog ka. Oriente ka. Ganyan tayo minsan. Spiritually speaking, sa practical nating buhay, ganun din. Mga kapatid, pag ako po nagsasalita, nagte-take advantage talaga ako sa atin. Kasi gusto ko na matuto tayo at lumago tayo sa ating buhay pananampalataya. Mga kapatid, ang iba sa atin dito matatagal ng mga mananampalataya. Minsan ang binubuno pa rin natin sa buhay natin, yung number 1, yung basic. Pero ang tagal na natin. Tama ba? Ang binubuno pa rin natin sa ating buhay, level 1. Pero dapat pang level 10 na tayo. Tama ba? Totoo po ba to? Aaminin po ba natin to? Tayo lahat, kasama ko. 20 years, 30 years na tayong mananampalataya. Ang binubuno natin sa buhay natin, ang struggle natin, level 1 pa rin. Level 1 pa rin. Simpleng bagay, ang hirap i-deal. Maliit na bagay, malaki na. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Hindi dapat ganun. Kasi hindi po tayo lalago eh. Hindi po tayo lalago. Bakit po ba natin pinapangaral yung mga ganito? Ito po ba ay para sa nangangaral? Hindi. Alam niyo sa sarili niyo, para yan sa bawat isa sa atin. Para yan pa sa bawat isa sa atin. Diba? Yung mga natututunan natin sa Panginoon, ang magbe-benefits po dyan muna, sarili natin. Hindi yung iba. Katulad ko, yung mga natututunan ko, ako mismo nagbe-benefits. Ako ang nakakalasap. Ngayon, dahil ikot ako ng Panginoon, gusto ko yung nalasap ko, malasap din ang bawat isa. Parang yung kaligtasan. Kaya nga tayo, lagi natin tinuturo yung gospel eh. Kasi ayaw natin na tayo lang yung maligtas. Ayaw natin yung alam natin yung katotohanan na ang kaluluwa na tayo pupunta sa impyerno tapos hindi natin isi-share sa kanila. Ayaw natin yun. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Kaya huwag po natin hayaan na makasaya yung panahon at pagkakataon natin sa mga bagay sa mundo natin ginagalawan sa sanlibutan. Tayo pinanalangin. Panginoon,